Hello guys, ang video na to ay para naman sa mga ikinasal pero hindi alam ng pamilya na nagpakasal sila. Meaning, hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan na ikinasal or nagpakasal kayo ng jowa mong Pakistani sa labas ng Pakistan or especially sa abroad. Ano ang disadvantage sa mga ganyan? So, para sa akin, ang kasal kasi, hindi laro yan. Ang kasal ay may obligasyon. So, ibig sabihin, pag pinagpakasal ka, may obligasyon ka na para sa iyong asawa. Financially, tutulong ka. At, alam mo na, pag-aalaga sa asawa mo. At yung time mo, mawi-waste mo sa pag-aalaga ng iyong husband. Yung magiging wife ka talaga. Ngayon, kung hindi alam yan dito sa Pakistan, na sa pamilya nila, na yan ay yung kayo ay nagpakasal na at hindi alam ng pamilya niya dito. Ang disadvantage niyan ay darating ang araw, iiwanan ka niyan dahil dito pag hindi alam ng pamilya na siya ay nagpakasal na sa'yo, talagang uuwi yan dito na single. Hindi alam ng pamilya eh. So pag uuwi yan ng single o kahit hindi yan uuwi, pagdating ng araw, maghahanap yung kapamilya niyan dito nang i-arrange sa kanya. Kasi hindi naman siya nag-declare nag-asawa siya eh. So, ikaw na nagpakasal na hindi alam ng pamilya niya dito, bakit ka pumayag na maikasal? Huwag kayong pumayag na magpakasal kayo at hindi kayo ipakilala sa pamilya. Kasi mamaya niyan, may dalawa na yung asawa dito. Kaya hindi kanya pinakilala. Or else, may ka-arrange yan dito. Ito pa. Ano ba ang hinahanap niyo sa isang lalaki pag hindi kayo na-stand sa pamilya? Bakit dapat hindi kayo papayag? Kasi, alam mo yun, magbigay ka ng effort sa asawa mo. Asawa mo na yun eh. Bakit ang asawa mo hindi maggagawa ng efforts para sa'yo? Bakit pinapabayaan mo lang na hindi siya gagawa ng efforts sa'yo? Ikaw, pinakita mo lahat ng pamilya mo. Bakit siya hindi niya maipakita ang pamilya niya? Diba? So, sa lahat ng mga nagpapakasal na hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan, masaya kayo ngayon. Pero, at the end of the day, uuwi yan dito, mag-aasawa pa yan ng 3. So, kung kayo, ikakasal kayo, huwag niyong unahin yung sarap. Huwag niyong unahin yung kasayahan. Huwag niyong unahin na gwapo yung papakasalan mo. Kasi, pagdating ng araw, may tendency talaga na iiwanan ka niyan. So, kung hindi ka man iiwan, it's good. It's good for you. Pero, mostly talaga, kahit na pinakasalan ka dyan, yung iba, kahit ipinakilala na sa pamilya, nagpakasal pa rin sa iba. So, much better, pag nagpakasal kayo, unahin mo muna kilalanin ang pamilya niya. Hindi ibig sabihin, huwag kayong pumayag na magalit siya or kung ano-ano ng mga dahilan ang sinasabi niya. Kasi future na yung pinag-uusapan nyo dyan eh. Wasting money, wasting time, wasting efforts, everything you waste for how many years. So, hindi pwede yung sabihin mo lang na hindi ako pinakilala. Sabi niya, ipapakilala niya ako. How come na hindi ka ipapakilala kung kayo ay nagpakasal? Dinala mo pa sa bahay nila, bahay mo. Pinakilala mo sa pamilya mo. At siya, hindi ba siya nahiya? Yung mga jowa ninyo, example, kasi may kilala ako na hindi pinakilala. Hindi ba nahiya sa balat ang jowa mo? Na nagpakasal kayo, pumunta kayo sa nanay mo, tatay mo, at samantalang yung nanay, tatay niya, hindi niya maipakita. Anong hinahide niya? So, meron siyang hinahide. Hindi yan sapat ang sasabihin na we need time. Anong time ang inihintay? Kasal yan, hindi yan laro, it's kasal. Tapos ikaw naman, sasabihin mo na, okay lang, pagdating ng araw, iiwanan niya ako. Magpapakasal siya doon sa kanila kasi yun naman ang kultura nila eh. Hindi po ganun ang kultura dito. Magpapakasal sila kung wala silang asawa. Ipapakasal sila pag single sila.
Kaya i-arrange sila kasi single sila. Hindi mo naman sinabi sa kanya na sabihin mo sa magulang mo na magpakasal kayo. Na nagpakasal kayo. Bakit kailangan hindi mo i-secure yung future mo, which is asawa yan eh. Nag-aasawa ka. 'Di ba? So sa lahat ng mga nag-aasawa dyan na hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan, huwag mong sayangin yung time mo. Sasabihin mo na maghihintay ako kung kailan niya sabihin. Pagkatapos kanya durugin. 'Di ba? Nag-alaga ka. Nag-waste ka ng years, months, days. Kahit nga 1 oras eh. Sayang na yan eh. Tapos i-waste mo yung all years to wait kung kailan niya sabihin. Ngayon, pag hindi yan nasabi, nakahanap na ng ka-arrange, wala ka na. So ano lang ang ini-invest mo? Buti pa, hindi ka nagpakasal, nag-boyfriend ka na lang. Kasi ganun din eh. Mas maganda pa yung mag-boyfriend ka na lang, wala kang obligasyon. Hindi ka mag-share, hindi ka magluluto sa kanya, hindi ka magbibili ng damit sa kanya, wala kang gagawin. Kasi boyfriend lang eh. Pero kung pinakasalan ka na at hindi ka pinakilala dito sa pamilya sa Pakistan, bakit mo siya tinatawag na asawa? Which is, hindi ka naman niya tinawag, hindi ka naman niya nirespeto na ipakilala sa nanay niya dito, tatay niya, bago ka pinakasalan. Hindi ba nahiya yung mga ganyang klaseng tao, yung asawa ninyo, na sasabihin na a wife kayo, hindi naman kayo pinaalam sa magulang nila? Na dito sa Pakistan, hindi pwedeng magpakasal ng hindi alam ng pamilya. It's a big insult yan na magpakasal sila na hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan. Para sa akin, sinasayang mo lang yung time mo, yung efforts mo, which is pwede kang makahanap ng mabuti at ipapakilala ka sa pamilya, and in the near future, pagtanda mo, kasama mo sila. Hindi laro ang pagpapakasal. Kahit sabihin mong, okay lang, iwanan niya ako. Kasi, ano naman eh, alam ko naman yan na kultura. Kasalanan mo rin. Hindi mo sinagad yung rights mo. Siya sinagad yung rights niya, pero ikaw hindi mo sinagad yung rights mo. Pinabayaan mo siya na pagdating ng araw, mag-aasawa siya ng iba. Ano ka lang? Ginagamit ka lang? Papayag ka lang na gagamitin ka lang ng ganon? Pumapayag ka lang na ginagamit ka ng ganon, nag-i-efforts ka. Tatawagin mo siyang asawa, but the end of the day, pupunta na siya sa iba. Okay lang sa'yo. Wasting your time, money, efforts, years. Bakit kailangan ganun? Hindi naman yan mga santo eh. Ang mga Pakistani katulad lang din sa atin. Kung may rights siya sa'yo, ikaw ay may big rights sa kanya. Na kailangan mo malaman na alam ng pamilya na nagpakasal kayo. Huwag laro. Huwag niyong ipakita sa mga lalaki na ibang lahi na pwedeng paglaruan ang mga Filipina. Kasi yung mga ganyang kasal ay laro lang yan sa kanila. Kala mo totoo naman. Kung magti-TikTok kayo, love na love kunyari. Pero bulahan lang ang lahat. So sa lahat ng gustong maiayos, gusto mo kaya nga nagpakasal ka eh, kasi gusto mo ng family, build your own family with this someone. Pero yung binibuild mo ay broken na siya. So kailangan sa lahat sa inyo na gustong magpakasal or papakasalan, huwag kayong pumayag na hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan na kayo magpapakasal. Okay lang yan, magpakasal kayo sa ibang bansa. But at least alam ng pamilya nila dito na siya ay nagpakasal para pagdating ng araw, ikaw ang makakasama niyan sa habang buhay. At ikaw ang may karapatan. Kasi ang mga pamilya dito, pag nag-asawa na yung isang anak nila na lalaki sa ibang bansa, example, pag yan ay naikasal na sa ibang bansa, yung pamilya dito magre-refrain na maghahanap.
Kasi alam nila nag-asawa na, mamaya niyan maging magulo dahil may asawa. So kailangan malaman mo na sila ay halimbawa lang, pag yan ay nakahanap ang pamilya, example, may lalapit dito na magsasabi na kasi hindi alam ng ng relatives na nakasal siya sa ibang bansa, ano lang, yung pamilya lang ang alam. Pag pumasok yung may maghahanap na, yung anak mo, may asawa na ba yun? Kasi i-arrange natin yung pamangkin ni ganito. Yung pamilya, magre-refrain yan. Kasi sasabihin ng pamilya, may asawa na siya doon. So, hindi natin alam, ayaw ng pamilya niya or ayaw ng asawa niya na mag-asawa siya ulit. So, hindi natin pwedeng pangunahan. Ngayon, yung pamilya dito, magno-notif yan doon sa asawa mo na mayroong dito na magpapakasal. Ngayon, pag sinabi ng asawa mo na hindi kasi may asawa na ako dito at yung asawa ko sigurado hindi papayag, hindi na yan sila mag-close ng deal. So sa lahat ng mga nagpakasal na nagsasabi sa atin na kung anong dapat gawin, take your rights. Do action. Huwag hintayin na ikaw iwanan pag bandang huli. Ngayon, take action. Gawin mo. Ipakilala mo yung sarili mo. Kung mahal mo siya, kung nakikipaglaro ka lang sa asawa mo, bakit ka pa nagpakasal? It's haram na alam mo na nagpakasal ka, na alam mo rin na iiwanan ka o iiwanan mo siya. Hindi maganda. So, nasa sa babae lang din kung pumapayag ka. Pero para sa akin, wasting your time, efforts, money, sasamahan mo yung tao na yan hanggat kailan niya gusto. Pagdating ng araw, lilipad na siya sa ibang kandungan. Yun yung inihintay mo. So sa lahat ng mga nagtatanong, para sa akin, huwag kayong magpakasal nang hindi alam ng pamilya dito sa Pakistan. Dahil pagdating ng araw, dapat kayo ang makakasama. Kasi ikaw ang nagpagod, ikaw ang nag-efforts, dapat ikaw rin ang aani sa lahat ng mga pag-uunawa or pag-waste ng time dyan sa asawa mo. So sa lahat ng gusto magpakasal, unahin ang pamilya ng lalaki bago kayo makipag-deal.